Okay, 9:10 eh. Oh, 9:08 ng gabi. So, good evening everyone. Welcome sa ating vlog. So, nagustuhan ko po yung ating thumbnail na yan. Yeah. Sa Great Tribulation, talagang magdidesisyon ng mga tao eh. Alam niyo po bang isa sa mga napansin ko sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo, mahalaga ang desisyon sa Kanya eh. Kasi hindi tayo ginawang robots. Hindi tayo ginawang disusi. Hindi tayo ginawang do this, do that, do anything na ganito, ganyan. Hindi. Free will. Ito yung isang salita lang sa English, choice. Merong choice ang bawat tao. Kaya tumanggap sa kalooban ng Diyos. Ito po yung walang iba kundi yung pagtanggap sa libreng regalo, alok ng kaligtasan, o tanggapin yung opposite, yung alok na regalo ni Satanas. Aba, tandaan po ninyo, si Satanas man ay nag-aalok din ng regalo para pumunta sa impyerno ang tao. May regalo rin yun. Bakit kaninyo? May mga temporaring pleasure na iniaalok ang demonyo, ang diablo. So, talagang makikita po natin dito. Napag-aralan ko ngayon lang, yung choice, pinapagana sa Diyos at pinapagana rin sa demonyo. Ang masaklap nito, yung mga naiwan sa rapture, talaga pong nakakadurog ng puso. Naiwan sila ng rapture, hindi nila alam yung kinasadlakan nila. Hindi ba nawala ang mga born-again Christians? So, itong mga taong ito, masyado silang magwa-wonder. What happened to them? Umpisa ng tribulation, yung pagkatapos ng rapture, itong mga taong ito magugulantang. Sila ay malilito. Kaya magkakaroon nga ng great confusion, sabi nila eh. So, habang nalilito sila, may darating sa scene, na isang charismatikong tao. Very, very charismatic. Mahusay magsalita. Sige, sino bang alam mong mahusay magsalita dyan? Walang binatbat ang mga yan. Sobrang karismatiko, sobrang galing magsalita. At sabi nung isang nakakita sa vision, nakalimutan ko na yung pangalan ng pastor na yan, nakita niya sa vision, pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Pinakita sa kanya ni Lord yung vision ng Antichrist. Pinakapoging lalaki sa balat ng lupa. Yan nga po yung Antichrist. Sinabi ko na nga po. At ang nangyari, siya ay lalabas sa scene, sabihin niya, kinuha sila ng mga alien, referring to us, mga born-again Christians. Kinuha daw tayo ng mga aliens. Okay? At ang mga tao noon, sa sinabi niyo ng Antichrist, sila ay parang magkakaroon ng katahimikan. At malilipat ngayon yung kanilang focus o attention doon sa taong ito, yung Antichrist. Ang galing niya. Mahanga sila ng gusto. Tandaan niyo, ang mga taong maiiwan ng rapture ay mga taong mahilig umidolo. Ito yung mga siguro, kasama rin sa yung mga vloggers na sunod sa kung kanino mga sumisikat. Ganyan po. Ganyan ang talagang typical na estilo ng mundo sa panahon ngayon. Naobserbahan ko po yan. At pagkatapos nun, itong Antikristong ito, since siya ay very popular at siya po ay napaka-karismatiko, maaakit ang mga Hudyo. Maaakit ang mga Hudyo na lapitan siya. Could you please help us to build our third temple? There will be no problem, sasabihin niya. I will build your third temple. In 2 months' time, matatayo ang third temple. Umpisa na yung offering. Yan po ay napakasayang araw sa mga Jews. Napakasayang araw sa mga Hudyo. Alam niyo po ba, yan ang pinaka-desire ng mga Jews, ang magkaroon ng pangatlong templo. Mangyayari, matutupad po yan. Pero hindi na nga po natin makikita sapagkat we were raptured that time already. Nakuha na po tayo ni Jesus. Dahil yung Antichrist na yan, siya po ay magiging pinaka-popular na tao sa balat ng lupa during that time. So, ayan po ang nangyayari. Nakatayo ang third temple. Amen? At ang choice ng mga tao talagang nandoon. Nandoon sa Antichrist, Nandoon talaga. Pero may gagawin ng Antichrist talagang mamamangha sila. Ito na po siya. So, 3.5 years after
Ang Antichrist ay maaanyayahan o maiimbitahan sa isang tinatawag na event kung saan siya po ay magkakaroon ng speech, no? Siguro mga ganun ang mangyayari. At lingid sa kaalaman ng marami, meron din mga naiinggit during that time sa Antichrist. At ang Antichrist po, makinig mo mabuti, ay kanilang papatayin. Basahin niyo po sa Revelation chapter 13 verse 3. Magkakaroon siya ng sugat. So ang Antichrist, walang ginawa kundi magmimik. Alam niyo ibig sabihin ng magmimik sa Tagalog? Gayahin ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang nasa likod ng Antikristo ay walang iba kundi ang diablong si Satanas. Okay? So, pwedeng tanungin ko kayo, how many days namatay si Jesus? Di ba 3 days and 3 nights? Okay. Ang Antichrist, makinig pong mabuti, matapos barilin ng Antikristo, ang Antikristo ay ibuburol 3.5 days din. 3.5 days. Ibuburol ang Antikristo. 3 days and 3 nights yata. Something like that. Okay, nega. Habang nakaburol siya, siyempre, ang buong mundo nagluluksa. Parang yan na nga lang ang kanila naging hope. Natsugi pa, nategi pa. Pero, talagang tuso ang diablo. Sabi ko, ang demonyo, sorry po. Ang diablo, talagang tuso. Ginagaya talaga niya yung mga pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus. 3 days and 3 nights, Jesus napatay. Di ba? After siya i-crucify, namatay siya 3 days and 3 nights. Ganon din ang Antichrist. Pero si Antichrist, malamang ibuburo nila yan. Sapagkat merong grand event ang diablo na gustong gawin at ipakita sa tao. After 3 days, ang Antichrist, makinig po mabuti, high-tech na po ang panahon. May mga Facebook Live, YouTube Live, nandyan nakapaligid. Biglang babangon ng Antikristo sa pangalan at kapangyarihan ni Satanas. Ang Antichrist ay tatayo mula sa kanyang ataol. Mamamangha ang buong mundo. Eto na po. Yan po ang magiging lisensya para ang Antikristo mag-require ng something sa mga tao. Makinig po mabuti, hinahangaan lang siya. Pero this time, hindi lang siya hinahangaan. Okay? Talagang nagkakaroon na ng attachment yung mga tao sa kanya. Okay, that's it. At ang Antikristong ito, mula sa kanyang pagbangon sa mga patay, ay didiretso at tutungo doon sa third temple. Papanik sa pinakamataas na bahagi nito at sasabihin, I am the Almighty God. I am God Almighty. Worship me. Yun ang sinasabi ko. Yun ang plano niya. That's it. That's it. Pero, ito naman sasabihin ko sa inyo. Ang mga Hudyo po ay may sense of God. Alam natin yan. Hindi nga lang nila pinaniniwalaan si Jesus as Lord and Messiah. Pero may sense of God ang mga Jews. Okay? Karamihan ng Hudyo hindi papayag. No. You're not God. You're the devil. Alam nila yan. Kaya ang gagawin ng Antikristo, yung mga ayaw, ito na po, mga ayaw magpatatak sa aking pangalan, yung ayaw sumamba sa akin, ipatugis, hanapin kahit saan. That's why these people will go to Petra. Nakita yan ng aking auntie nung siya po ay pumunta sa Israel. Nakailang beses din po silang pumunta roon. At ang Petra ay napaka-gandang place sa litrato. Pinakita niya, binidyo pa yan. Nag-video sila doon, pumapasok sila doon sa may mga kuwebang mga bato. Alam niyo bang walang papasok doon maski isang kotseng maliit lang pwede, pero mahirap nang alisin so hindi pinapasok ang mga kotse. So pwede magtago doon ng mga tao. Kuweba siya. Makakapagtago doon ng mga Israelita sapagkat hinulaan niya ng banal na kasulatan. Okay. Kaya sabi niya sa thumbnail natin, may choice, hindi ba? Pero, ito na ang masaklap. Yan, choice nila, maglilid yan para magpatatak sila sa Antikristo. Kasi meron din talaga magpapatatak. So sad. Kasi takot silang mapugutan ng ulo eh. Ano nila? Ayaw nilang mapugutan ng ulo. That's why,
magpatatak na lang sila. Hindi nila alam yan. Pagpapatatak na lang yan, pagtungo yan sa impyerno, it will be too late pag nasa impyerno na sila. Late. Wala na. Tapos. Tapos na ang pag-asa. So, ang lesson natin ngayon na makikita dito is this. Habang may panahon pa, hanapin mo ang Diyos. Kung ikaw na nakikinig nito ay unbeliever at hindi mo kilala ang anak ng Diyos na si Jesucristo, start to search for Him. Yan ang cellphone, yan ang gadgets. Google. Come on, let's read the Bible. Download the Bible. Dati go and buy a Bible. No, hindi. Download the Bible. Ano bang wika mo? Ano bang lengguwahe mo? Pumunta ka sa App Store mo. Download. Android user ka ba? Di Play Store. Wala nang excuse, mga kapatid. Mga kaibigan, wala nang excuse. Kaya walang mai-excuse ang sino man. Ay, hindi ko nabasa. Sasabihin ni Jesus, meron kang App Store, meron kang Android. Ba't di ka nag-download? Di ba? Walang excuse. Sasabihin ni Jesus, nandiyan ang mga old Bibles. Nakakaalat lang sa bahay niyo. Magandang balita, Biblia. Ba't di mo binasa? Magandang balita yun. See? Walang excuse. Nasa Book of Romans yan. Mangyayari po lahat ng yan. At please lang, huwag niyong iisipin na nananakot ang mga born-again Christians. Kung ganyan ang kaisipan ninyo, nananakot, may nag-comment pa rito, hindi totoo yan. Kanya. Fine. You know what? Kami mga born-again Christians na nag-preach ito, hindi kami affected yan. Kayo ang affected. Hindi nyo kami mapagmamalakihan of rejecting the message, the gospel. No. Sapagkat ito, nandito kami para po sa inyo kasi mahal namin kayo. And yet you will react like that, comment on the comment section like that, parang kayo pa nagmamalaki. Alam niyo, pag napunta na kayo sa hell, wala na pong atrasan yan. There's no way out in hell. Once you're there, you're forever there. Bye-bye.